mga kabultuy. Kasi maraming nangyari in the past year, last year. Pati director ng hospital tumatanggap ng donation. Tapos only to find out, nung mag-retiro, kinuha niya lahat ng donation. Akala niya sa kanya ang donation. Hindi naman protection ng leadership yung mga donation. Nung kinuha, hindi namin mahabol kasi hindi naman namin property. Pati cash na may withdraw. Ano talaga? Kaya sabi ko, kasi may cash donation hanggat maaari, issue natin ang resibo. Katulad yung ginagawa ko ng hanggat maaari. Para yung pera talaga na donation, nasa loob na ng kapanan. Transparency. Ayaw na mag-donate sa atin. Ayaw lang. Pwede ko ba tingnan na? Mga makulang eh. Dati mga 1 million. Wow, thank you very much, sir. 1 million. Ayun, pwede natin ito. Gawin natin, City of Manila, City Treasurer's Office. Kani, o 200,000. O, para bigyan yung resibo kay, thank you. 200,000. Yan. Thank you very much, sir. Basta bibigyan kayo ng resibo na. Pwede ba tayo pa-picture? Alright mga kababayan, bago matapos tong araw na to ay muling tumanggap si Mayor Isko ng napakalaking biyaya para po sa ating lungsod, no? Dahil si Mr. Tony C at si Mr. Jasper C at si Mr. Charlie C ay nag-donate po ng donasyon para po sa 6 na distrito ng Maynila. Ito po yung LGU hospitals, no? At sila po ay nag-donate ng 1.2 million, no? 1 million na cheque at 200,000 na cash. Grabe to mga kababayan, no? Kasabay po ng malakas na ulan at kaliwat kanan pong pagbaha ay siya namang pong pag-uumapaw ng mga blessing, mga donasyon ng mga generous na mga personalidad, no, na nagbigay ng pagkakataong makapagbahagi po sila ng tulong dito po sa ating minamahal na lungsod, ang Maynila. So walang mapaglagyan ng kasiyahan si Mayor Isko, no, dahil po dito sa mga blessing na dumadating po sa lungsod ng Maynila. At para sa atin, no, hindi na iba yung ganitong mga pagkakataon dahil noon pa man na siya po ay naglingkod sa atin ang unang termino niya bilang alkalde ay napakarami po, no, napakaraming donation, napakaraming collaboration ng mga iba't ibang company, individual ang gustong makibahagi sa progresibong pag-unlad ng lungsod ng Maynila. At hindi na ako magtataka doon mga kababayan, no, dahil nga syempre sa ginagawa ni Mayor Isko sa araw-araw, very hands-on, workaholic at talagang dedicated siyang baguhin at pinapakita niya po talaga yung pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanyang mamamayan. And also dito makikita niyo na kagad yung transparency, 'di ba? So may nag-donate sa kanya at sinabi niya po na resibuhan ito, no, para katunayan at katibayan na ang perang i-donate ay talagang nasa kaban ng gobyerno at hindi po sa bulsa niya or sa bulsa ng ninuman. Dahil nga nagkaroon na po ng issue sa nakarang administrasyon kung saan yung mga donasyon ay inaibulsa at ngayon ay hindi naman na nila mahabol dahil nga syempre hindi naman po yun na dokumentado, no, undocument yung mga donasyon na yun, kaya hindi din po mahabol ng ating pamahalaang lungsod, no. Sayang yung mga ganitong pagkakataon kasi imbis na napupunta talaga dun sa mga taong deserving na mabigyan ng tulong na yun ay napunta lang sa iisang individual. Kaya naman sa paraan na pagre-resibo ni Mayor Isko ay magagarantiya ng mga donors na talaga mapupunta ito sa tamang institusyon o tamang mga tao, recipient, yung kanilang i-donate. Kaya talagang sumaludo dito at humanga itong mga donors kay Mayor Isko. Samantala mga kababayan, kahapon din po ay nagpunta din po si Senator Erwin Tulfo dito sa Manila City Hall upang i-turn over itong kanyang i-donate ng kanyang opisina, itong 1,000 sacks of rice na ibabahagi din po natin yan sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila na naapektuhan po talaga ng habagat, no, yung mga lugar na binaha
And also sinabi din ni Mayor Isko na nais niya ngang ibahagi yung kalahati dito para sa mga jeepney drivers, sa mga tricycle drivers na talagang naapektuhan po talaga ng habagat na ito. Dahil nga po syempre ilan po sa mga lugar dito sa Maynila ay lubog at hindi po sila makapagpamasada. Lalo na po yung mga kababayan natin na yan po yung bread and butter nila, na dyan po sila kumukuha ng kanilang pagkain at pampabaon sa kanilang mga anak na nag-aaral. At nangako naman tong si Senator Erwin Tulfo na handa po siya makipagtulungan. Kaya Mayor Isko, kung sakaling kulangin pa itong kanyang mga donasyon, ay may mga paparating pa lang naman din siyang tulong dito sa lungsod ng Maynila. At anytime, pwede pong lumapit si Mayor Isko kung sakasakaling siya po ay mangailangan. So sa ganitong mga pagkakataon mga kababayan, naka-set aside talaga kay Mayor Isko. Ito yung pinaka nagustuhan natin sa kanya, no, na kahit na mga hindi niya kasabayan sa politika or magkaiba man sila ng pananaw sa politika, pagdating dito sa kapakanan o welfare ng ating mga kababayan ay dito si Mayor Isko makikita na talagang ang pagmamahal at malasakit niya ay talagang totoo at tunay, no. Walang personalan, i-set aside na muna yung politika na yan. Basta makakatulong sa kanyang mamamayan ay ginagawa po ng ating alkalde na si Mayor Isko Moreno. Kaya yan yung isa sa mga katangian na nagustuhan natin sa kanya, dahil lahat gagawin niya, no. Parang isang ama, no, gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Mabuhay lang ito at mailagay sa maayos na sitwasyon at hindi niya ikapakakapahamak. So yan ang character traits ni Mayor Isko na kailanman ay hindi makopya-kopya ng iba, no. So talagang grabe, kudos kay Mayor Isko sa mga ganitong bagay. On behalf of the people of Manila, thank you very much, Senator. Sa kabilang banda mga kababayan, ito naman po yung kuha natin 2 days ago. Dito po yan sa United Nations, no. Ito po yung ginawa nilang declogging dito po sa area na ito, at inangat po nila yung pinaka-manhole. Ayan. Tinignan po nila kung ano po yung problema dyan. Pero nasabi na nga po ni Mayor Isko na burak nga po yung naging problema kung bakit mababa o mabagal ang pagbaba ng tubig baha dyan sa area na yan. Kaya mga kababayan, huwag kayong magtaka, no, na kasi may iba tayong mga nababasang komento dito sa ating mga update na kung saan sinasabi nila na baha pa rin naman dun sa kahabaan ng TAF. So hindi naman po agad yan na one day, no, na magic na mawawala po kaagad yung baha, dahil napakalaking trabaho pa ito mga kababayan. Kinakailangan pa rin talaga nating i-declog or declogging itong mga drainage sa kahabaan po ng Taft Avenue and also dun sa mga kalapit na kalsada nito, dahil taon din, no, nang ito ay hindi nalilinis. At alam naman natin na noong panahon po ni Mayor Isko, yung unang termino niya sa pagiging alkalde ay kahit hindi umuulan, no, nagde-declogging talaga. Rain or shine yan. Kaya pagdating po ng oras ng ulan, bagyo, ay nape-prevent po natin yung mga ganitong flooding. Although wala namang 100% na hindi nagbabaha, dahil matagal na po talagang problema itong drainage system natin. 'Di ba? Dapat magkaroon talaga ng drainage planning o yung magkaroon ng plano para sa mas magandang sistema ng drainage. Yung kumbaga isang tubo na lang na magkokonekta sa lahat ng tubo bawat kalsada, para iisa lang yung kanilang tagbuan at hindi na sila galit-galit kumbaga kung saan pa sila lulusot. Para isa lang yung paproblemahin natin kung sakaling magbarado or what. No? So ito po yung update natin dyan, at patuloy po yan na binabantayan at nililinis po. Tulong-tulong po yan ang DPS, MMDA, engineering, at DPWH, at maging yung mga kabarangay po natin dyan na nakakasakop ay tumutulong din po sila. So hopefully tuluyan na pong huminto ang bagyo, ang ulan, para tuluyan na pong bumaba itong tubig baha dito sa area na ito. Isang malaking suliranin mga kababayan itong pagbaha, dahil itong area na to is one of the busiest area in Manila, na meron pong dalawang ospital na malapit dyan, ang Manila Doctors at Manila Med. PGH, nandyan din po ang opisina po ng headquarters po ng NBI at PNP. May mga eskwelahan din po dyan at may mga businesses din po dyan, no? Kaya talagang
Kaya kailangan talagang matutukan yan ng maayos upang makontrol na natin itong pagbaha. So overall mga kababayan, napakaganda po ng performance na ginagawa ni Mayor Isko sa kanyang pagiging alkalde ng Maynila since magti 3 weeks na siya I think. Silang dalawa ni Vice Mayor Chi Atienza, no, pero napakarami na po nilang nagawa at pakiramdam ko parang napakatagal na natin silang kasama, no, dahil nga syempre yung kalinga, yung presence ni Mayor Isko ay talagang nararamdaman po ng bawat isa dito sa Maynila. Meron mang mga basher, meron mang mga hindi sumasang-ayon, pero majority pa rin maraming natutuwa kay Mayor Isko at yan yung pinaka-importante, no, yung merong resulta sa kanyang mga ginagawa, hindi lang yung puro salita. Ito may resibo, 'di ba? Transparent at makikita mo talaga na talagang bumababa talaga siya sa ating syudad para bisitahin ang ating mga kababayan talaga na naapektuhan po ng pagbaha.